Kamusta mga tropa? Ako si Juan Kaisip. Sa bidyong ito, pagkukwentuhan natin kung ano na nga ba ang nangyari kay Ellie Buendia, matapos niyang iwanan ng Eraserheads. Noon unang bidyo natin tungkol kay Ellie, ay tinalakay natin ang mga panahon at sitwasyon na humubog sa kanya kung sino siya ngayon, hanggang sa pagbuo ng Eraserheads at kung ano ang kumpletong kwento kung bakit umalis siya sa Eraserheads. Ngayon naman ay aalamin natin kung ano ang mga pinagdaanan niyang problema matapos niyang lisanin ang Eraserheads. Paano niya nabuo ang mga bandang The Mongols, Pupil at The Octaves? Bakit siya muling bumalik sa Eraserheads para sa kanilang mga reunion concerts? Bakit siya inatake sa puso na naging dahilan para hindi niya matapos ang una nilang reunion concert? Gaano kalalim ang pagkakaibigan nina Ellie at Francis M? Panoorin ang bidyong ito hanggang sa huli. Matapos ang pag-alis ni Ellie sa Eraserheads ay nag-imbita siya ng ibang mga tao na posibleng makabanda niya at nakipag-jam kasama nila. Wala siyang tiyak na line-up ng mga panahong iyon. Ang pakikipag-jam niya kasama ang mga kaibigan ay unti-unting naging bandang The Mongols. Ang alias ni Ellie nung mga panahon na yon ay Jesus Dizzy Ventura. Ang Jesus na alias ni Ellie ay mula sa isang inside joke noong US tour nila ng Eraserheads, kung saan bumili sina Ellie at Marcus ng mga replika ng sheriff badges sa Universal Studios Hollywood, at si Ellie ay nakakuha ng badge na may pangalan na Jesus, habang si Marcus naman ay Cesar. Nang umalis ang gitarista nilang si Jerome Velasco, ay pinalitan nila ang pangalan ng kanilang banda, mula sa The Mongols, ay ginawa nila itong Pupil. Si Ellie ang nakaisip ng pangalan ng banda habang nagbabasa siya ng isang medical book. Subalit nagkaroon ng problema ang Pupil sa paghahanap ng mga record labels. Nag-submit sila ng kanilang demo sa ilang record label companies, ngunit walang ni isa man lang ang may gusto sa kanilang mga bagong kanta, maliban sa Sony BMG. Sa kasamaang palad, ang BMG Pilipinas ay iniwan ni Ellie noong 2002 kasabay ng pag-alis niya sa Eraserheads. Gayunpaman, mabuti na lang at kalaunan, ay tinanggap muli ng BMG Records si Ellie. Nahirapan din sila lalo na sa kaso ni Ellie, dahil malimit ay ikinukumpara ang Pupil sa Eraserheads, na di hamak ay mas maraming fans at mas successful. Ayaw ng mga fans na suportahan ang Pupil, dahil gusto nila na bumalik si Ellie sa Eraserheads. Noong 2011, nagkaroon si Ellie ng project na gumawa ng theme song para sa pelikulang Asyong Salonga. Kasama ni Ellie ang ibang miyembro ng bandang Hilera, sa pelikula kung saan ang role nila ay tumutugtog sa isang club. Dahil sa tagal ng paghihintay sa shooting, ay pagtugtog at pagja-jamming ang pinagkaabalahan nila, halos buong gabi at abutin na sila hanggang umaga. Nakita nila na may chemistry sila, kaya pinagpatuloy nila ang grupo kahit tapos na ang project. Ito ang naging The Octaves. Kahit aktibo pa ang Pupil, ay gumawa siya ng mga kanta para sa banda, at tumatanggap din sila ng mga gigs. Nakapaglabas ng isang studio album ang The Octaves, at aktibo pa rin sila hanggang ngayon. Ang tunog ng The Octaves ay may ka-classify na roots o classic rock, kung saan bumalik ang tunog nila sa basic na tunog na pinagmula ng rock at pop, country, gospel at blues. Noong 2016 ay muling nagbuo ng bagong banda si Ellie na tinawag nilang Apartel. Kasama niya dito si Jay Ortega. Binuo niya ang banda kahit aktibo pa rin ang Pupil at The Octaves. Nakilala ni Ellie si Ortega sa paglulunsad ng bar at cafe ni Ortega na tinatawag na Spin Cafe. Ang tunog ng banda ay nakatuon sa soul music, R&B, funk, at semblances ng jazz. Ang unang album ng banda ay may pamagat na Inner Play. Ang Inner Play ay inilabas sa ilalim ng sariling record label nina Ellie at Jay Ortega na tinatawag na Offshore Music. Ayon kay Ellie sa isang panayam sa Mix, ang pangalan ng kanilang banda ay inspired ng 1980s new wave band na The Motels. Gayunpaman, ayon kay Ellie, ang tunog ng Apartel ay isang tribute sa 1970s music, tulad ng Stax Records, Motown, Manila Sound, Apo Hiking Society, VST and Company, at syempre, kay Rico J. Puno. Maaalala na noong unang video natin, si Rico J. Puno ay paborito ni Ellie at ng kanyang ina. Noong gabi ng January 7, 2007, habang papunta siya kasama ang kanyang bandang Pupil sa isang gig nila sa Calamba, Laguna,
ay nakaramdam na si Ellie na medyo nahihirapan siyang huminga. Ngunit itinuring lang niya itong simpleng heartburn at dumiretso pa rin sa gig nila. Subalit matapos lamang ang ilang oras, nakaramdam si Ellie ng biglaang sakit sa kanyang dibdib at kaliwang braso habang nasa gitna ng isang kanta. Kung kaya, itinakbo siya sa Asian Hospital and Medical Center sa Alabang, Muntinlupa at dito, isinagawa ng mga doktor ang isang angiogram kay Ellie. Nakumpirma na ito nga ay isang heart attack dahil may dalawang arteries ni Ellie ang nagbara. Sinabi ng mga doktor na, isa sa malaking arteries ni Ellie ay baradong-barado na, at yung isa naman ay nasa 75% ng barado. Sinabi ng mga doktor na si Ellie ay mayroong genetic predisposition sa mga atake sa puso dahil ilan sa kanyang mga kamag-anak ay mayroon ding ganitong sakit. Makalipas ang 2 araw, inilipat si Ellie sa Philippine Heart Center, kung saan may nakita pang isang baradong artery kay Ellie. Kaya't kinabukasan agad, January 10, 2027, ay muling isinagawa ang pangalawang angioplasty operation ni Ellie. Ito ay naging matagumpay din, at dahil dito, ayon sa mga doktor, ay hindi na siya muling aatakihin sa puso. Muntik-muntikan nang ikamatay ni Ellie ang insidenteng ito. Naniniwala ang mga kaibigan ni Ellie na ang atake niya sa puso ay bunga ng stress at pagod, di lamang ng katawan, kundi pati sa mental at emosyonal na stress. May mga kumalat na balita na di umano, isang linggo bago atakihin si Ellie, ay nagkaroon ng gig ang banda niyang Pupil sa Eastwood City, sa Libis, Quezon City, kung saan siya noon ay sobrang depressed. Doon ay nasabi niyang, "Where have all my friends gone?" na kung tatagalugin natin, ang ibig sabihin ay, saan na napunta ang lahat ng mga kaibigan ko? Kaya't noong January 28, 2007, halos 3 linggo lamang mula nang atakihin si Ellie, nagsama-sama ang mga bigating banda sa Pilipinas sa Eastwood City din mismo, para sa isang libreng concert para kay Ellie. Ito ay ang Lively, a fundraising concert for the benefit of Ellie Buendia. Kasama sa mga sumama at nag-perform ay ang mga bigating bandang kagaya ng parokya ni Edgar, River Maya, Kamikaze, Sponge Cola, Rocksteady, Kichi Nadal, Itchy Worms, Teeth, True Faith at marami pang iba. Ang isa sa mga natatanging nag-perform sa event, ay ang kabanda ni Ellie sa Eraserheads na si Marques Adoro, kung saan ang mga kinanta niya ay ang reggae rendition ng mga classic hit songs ng Eraserheads. Ang libreng pa-concert na ito ay ini-organize ng mga kaibigan ni Ellie, upang makatulong sa mga gastusin ni Ellie sa hospital at medikal niyang pangangailangan, habang siya ay nagpapagaling. Maging si Francis Magalona ay nagsagawa ng sarili niyang fundraising campaign para kay Ellie makalipas lamang ang 1 buwan, at ito ay ginanap sa Zirco, Timog, Quezon City. Ang pangyayari ring ito ang nag-udyok kay Francis M. na mag-post sa kanyang personal blog site ng ganito. Fast forward to right now, 9:58 a.m., January 9, a lot of what-if scenarios pop in my head. What if the Eraserheads members are back, like long-lost blood brothers? What if the most significant OPM band of Pinoy rock would be in one room, what would happen? At sa postscript naman ay sinabi niyang, para sa akin, panahon na para mag-reunite ang Eraserheads. Sugod na mga kapatid, rock and roll na hanggang umaga. Dagdag pa ni Francis M. Noong July 2008 ay kinumpirma ni na Ellie, Raymond, Marcus at Buddy na sila ay magsasama-samang muli para sa isang Eraserheads Grand Concert na gaganapin sa August 30, 2008. Sinabi ni Ellie na pumayag lamang siya sa reunion concert ng Eraserheads, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa mga fans ng Eraserheads na nanatiling loyal. Sobrang excited ang mga fans dahil dito. Sold out ang mga tickets. Subalit 2 araw na lamang bago ang major reunion concert nila ng Eraserheads, ay pumanaw ang ina ni Ellie dahil sa atake sa puso, na lubhang naging mabigat para kay Ellie. Kung si Ellie ay galit sa kanyang ama, ay iba naman sa kanyang ina, dahil mahal na mahal ni Ellie ang ina niya. Nabanggit pa nga niya sa isang interview patungkol sa kanyang ina, "The greatest lesson from my mom is love conquers all. I think that would be it. She didn't say it. She just showed me." Bukod pa dyan, nabanggit pa din ni Ellie na ang kanyang ina ay fan ng Eraserheads. Ang ina niya ang isa sa inspirasyon niya. Isipin mo na lamang ang sitwasyon na nagluluksa si Ellie dahil sa pagkamatay ng kanyang ina, pagkatapos ay kabi-kabilang projects,
intindihin at dikdikang practice kasama ng Eraserheads na inaabot hanggang 3:00 ng madaling araw kahit noong mismong araw ng concert nila. Alam naman ng lahat kung gaano katahimik at kaseryosong tao si Ellie, hindi siya madaldal o palakwento, ika nga introvert si Ellie. Kaya malamang na malamang ay sobrang bigat talaga ng nararamdaman niya ng panahong iyon. Hindi birong pagod ng katawan, isip at emosyon. Ginanap ang Eraserheads reunion concert sa The Fort Open Field sa Taguig. At sobrang excited at tuwang-tuwa ang mga fans. 30 kanta o 2 set ang nakaplanong perform ng banda sa concert na yun, at okay naman ang lahat, subalit matapos lamang ang unang set, ay hindi na natuloy ang concert ng Eraserheads sapagkat muling sumakit ang dibdib ni Ellie. Pinuntahan ni Buddy ang tent ni Ellie habang sila ay naka 20-minute break at ang inabutan niya ay naka-oxygen mask na si Ellie at chine-check na ng mga paramedics ang kanyang blood pressure. Hindi iniwan ni Buddy si Ellie hanggang sa panahong dadalahin na si Ellie sa hospital. Walang kamalay-malay sina Raymond, Buddy at Marquez, na habang tinutugtog pala nila ang mga huling kanta sa kanilang first set, ay inaatake na muli, at nahihirapan ng huminga at mag-perform si Ellie. Di naman din kalaunan, ay nai-report na nasa maayos at stable na kalagayan na uli si Ellie sa hospital. Si Ellie ay na-diagnose na mayroong hypokalemia, isang uri ng kondisyon kung saan ay sobrang mababa ang potassium ng kanyang dugo. Si Ellie ay 37 years old pa lamang noon. Kaya't inoperahan muli siya sa puso noong dalahin siya sa hospital, at nakalabas na rin naman matapos ang halos 1 linggo. Makalipas ang ilang buwan ay nagpaunlak ng isang interview si Ellie, at sinabing, dapat ang kanilang reunion concert ay 1 gabi lamang. Wala pa naman daw usapan kung itutuloy pa nila ang naudlot na concert o hindi na, subalit kahit siya mismo ay nabitin sa kanilang reunion concert at hindi siya satisfied sa kinalabasan. Kung kaya't bukas siya kung itutuloy ang pangalawang set ng naudlot na concert nila. Ganito rin ang naramdaman ni Raymond, Marquez at Buddy. Noong October 25, 2008, ay nag-perform sina Ellie at Francis M. sa Itbulaga, kahit kalalabas pa lamang ni Francis M. sa hospital. Ayon sa report ng GMA7, ang pagpe-perform na ito nina Ellie at Francis M. sa Itbulaga, ay nagpataas ng husto sa rating ng programa na umabot sa 27.4%, isa sa pinakamataas na rating ng Itbulaga sa kasaysayan ng programa. Pagkatapos nilang mag-perform, ay nag-record muli sila ng mga kanta para sa ginagawa nilang album. At noong January 2009 nga, ay ini-announce ng banda na ang nabitin reunion concert ay matutuloy. At ito ay gagawin sa March 7, 2009. Ang concert ay tatawaging The Final Set, at ito ay magaganap sa SM Mall of Asia Concert Grounds sa Pasay. Muli ay excited ang lahat at halos sold out ang mga tickets. Isa sa kasama nilang magpe-perform si Francis Magalona bilang isang special surprise guest para sa kantang Super Proxy, kung saan sa kantang ito unang nag-collab si Ellie at Francis M. noong taong 2005 para sa album na Ultra Electromagnetic Jam, isang tribute para sa musika ng Eraserheads. Subalit 1 araw bago ang kanilang final set concert, ay namatay na si Francis Magalona sa edad na 44 dahil sa sakit na leukemia. Ni-dedicate ng banda ang kanilang concert para kay Francis. Si Ellie ang nag-rap ng 22 bars na parte ng kantang Super Proxy kung saan si Francis ang nagsulat. Matapos ang kanta, sumigaw si Ellie ng "Mabuhay si Francis." Kalaunan sa concert, ay ni-perform ng banda ang sikat na awitin ni Francis Magalona na Kaleidoscope World bilang intro sa kanilang supposed finale song na ang Huling El Bimbo. Nagkaroon din ng world tour ang Eraserheads mula 2012 hanggang 2014. Makalipas ang 12 taon, September 28, 2021, kasagsagan ng preparasyon para sa 2022 presidential election, ay may nagtanong kay Ellie sa Twitter na ang sabi, "Hi Sir Ellie. May pag-asa pa po kaya magkaroon ng Eraserheads reunion?" Ito ay nireplyan ni Ellie, kung saan pabirong nag-reply si Ellie na, "Pag tumakbo si Lenny." Tumakbo nga si Lenny Robredo bilang presidente noong taong 2022, kung kaya't muli, ay sobrang na-excite ang mga fans at nag-trending sa mga social media, subalit bumawi si Ellie at sinabing, "Biro lamang iyon" at ginawa ng mga fans na big deal.
Subalit kahit biro lamang ni Ellie iyon, ay nag-trending at napabalita pa sa mga major TV stations, nakita ng mga concert producers at promoters na talagang solid pa rin talaga ang mga fans ng Eraserheads. Kaya nagkaroon sila ng idea na talagang pwede silang magplano muli ng panibagong Eraserheads reunion concert, tutal ay mahigit isang dekada na naman mula noong huling reunion concert nila. Noong September 17, 2022, ang 4 na miyembro ng banda ay nagpost sa kanya-kanyang social media account ng logo ng Eraserheads, yung letter E na nakasulat ng pabaligtad. At makalipas lamang ang 2 araw, opisyal na ini-announce na muling magkakaroon ng major reunion concert ang banda na may titulong Eraserheads Huling El Bimbo 2022. At ang konsyerto ay ginanap noong December 22, 2022, sa SMDC Festival Grounds sa Parañaque. Nag-perform ang banda ng 31 songs, nakasama ang participation ni Gary V at ng hologram ni Francis M. Ang concert ay tumagal ng halos 3 oras at dinaluhan ng halos 75,000 na tao, katibayan na talagang hanggang ngayon, ay sobrang dami pa rin talaga ng mga solid fans ng Eraserheads. Matapos ang concert na ito, muling nagpahiwatig ang banda ng 2023 World Tour. Hanggang ngayon ay aktibo at patuloy pa rin naman si Ellie Buendia, hindi lamang sa musika kundi pati na rin sa iba't ibang larangan. Kasalukuyan pa rin siyang aktibo sa mga gigs at concert tours. Nakikipag-collab pa rin siya sa iba't ibang mga artists. Kasalukuyan pa rin siyang konektado sa Offshore Music, isang indie record label na siya ang founder. Kasalukuyan siyang nawiwili sa pagmumotor. At marami pang iba. Kung kaya't sama-sama nating abangan ang mga susunod pa niyang gagawin. Kung hindi mo pa napapanood ang detalyadong history ng Eraserheads o life story ni Ellie mula ng pagkabata niya, hanggang sa kung paano niya binuo ang Eraserheads, panuurin mo ang video na aking ginawa sa channel na ito. At dyan na nga magtatapos ang video nating ito mga tropa. Ikaw, ano masasabi mo sa kasaysayan ng buhay ni Ellie Buendia? Ano ang mga paborito mong kantang sinulat niya? E-comment nyo lamang sa ibaba. Salamat sa panunood. At muli, ako si Juan Kaisip, at kung gusto mo ng mga ganitong klaseng video kung saan pinagkukwentuhan natin ang istorya ng mga legendary bands sa Pilipinas, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, at i-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga istoryang kailangan mong malaman. Hanggang sa muli. Salamat!